Sinang Tahanan! Welcome again to my cooking time. I'm Grace Zulueta, Cooking, Travel, and Tour. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kakalimutan ang mag-subscribe. Pakiclick lang ang bell button below para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Mga mamsi ng tahanan, magluluto tayo ng ginataan na laing or taro leaves. Ayan pong recipe ko ngayon ay niluluto namin yon sa Bicol. Kaya sa dami ko ngayon nyog, sa dami kong panggata, kaya naisipan ko ulit lumuto ngayon ng napakasarap at maraming sahog na ginataan ng laing. Mag-umpisa na tayo magkayod ng nyog. Ayan, ang inyong manay nagkakayod. Ayan, igagatain na natin ang ating nyog. Ang unang gata ay ating hihiwalay. Ayan, hiwalay muna natin yung una nating gata dahil yan yun pampalapot natin. Next ay ang pangalawa nating gata. Ayan, ihawin muna natin ang ating isda na pangsahog. Wow, ang sarap niyan. Ayan, naihaw na natin. Atin ang hihimayin. Alisin natin ang mga tinik dahil isasahog natin yan sa ating gulay. Ayan, nahimay na natin. Ilalagay na natin sa ating gulay ang ating sibuyas, bawang, luya. Ayan na po yung unang gata. Nilagay na natin ang ating sibuyas, bawang, luya. Next, ilalagay na natin ang ating hinimay na isda. Next, isusunod na naman natin ilalagay yung pong binibili sa tindahan na dry pong hipon na maliliit. Ang tawag sa amin yan ay heavy. Ayan, halu-haluin muna natin. Yan, ilalagay na natin ang ating taro leaves o ang ating laing sa ating gata. Ayan na po, nagkukulo-kulo na siya. Bihira lang po nating halu-haluin dahil sabi daw ay kakate. Yan, ganun lang ang paghalo namin. Hindi masyado yung talagang hinahalo dahil ang laing minsan makate. Depende siguro sa laing, may makate o hindi makate. May mga kasabihan lang ang mga ating mga ninunong mga nagugulay niyan. Ayan naman ang ating hipon na napakasarap na isasahog natin. Kaya 'di ba sabi ko maraming sahog ang aking gulay na laing ngayon dahil napakasarap kumain dahil malamig-lamig ang panahon. Ayan, nakita nyo naman kumukulo na. Ayan na ang ating malalaking hipon na sinahog natin. Ayan, nilagyan ko po yung bagoong paste. Medyo may amoy po yan. Pero kaunti lang po ang nilagay ko dahil hindi na ako maglalagay ng salt o ng asin. Dahil maalat po yun. Ayan siya po. O, ayan, dudurog-durugin ko muna siya para mamix po sa ating gulay. Napakasarap niyan. Kaya lang medyo may amoy siya, diba? Yung bagoong paste. Ayan na, medyo na-dry na natin yung una nating nagata. Next ay ilalagay natin ang ating pangalawang gata, pampalapot, pampasarap. Ayan na manay. Wow, busog na naman ako niyan. Taob na naman yan ang isang kaserola nating sinaing. Ayan na, kumukulo na. Ang sarap niyan. Umuusok-usok sa Pero mayroon pa akong ilalagay niyan. Pangatlo uling gata. Yung napakalapot ilalagay ko dahil napakasarap. Ayan na, ilalagay na natin uli yung pinakamalapot na gata dahil ang sarap-sarap niya ng mamantika-mantika sa gata. Mga mamsi ng tahanan, mga maninatahanan, mga suki ko. Ayan, sana may nakuha na naman kayo bagong idea sa aking ginataan na taro leaves or laing. May kanya-kanya tayong version sa pagluluto niyan. Parang masarap na masarap ang ating ulam ngayon. Umagat man o gabi o tanghali dyan sa inyo. Sa amoy pa lang, nagugutom na naman ang inyong manay. Ayan na, sinasandok na natin. Wala akong
plate na mababaw, kaya nilagay yan sa malalim. Let's eat! Hindi ko na po ipapakita ang pagkain ko dahil marami po kaming kakain sa bahay. Nahihiya po silang kunan ng video. Yan, kain na tayo. Nakakagutom. Yummy na naman ang luto ng inyong manay. Maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat nanonood ng aking YouTube channel at sa mga aking niluluto ngayon. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panonood ng aking mga video. See you again po my next video. God bless you all. Bye-bye!